Kasi at that time naman, ni-recruit lang ako para tumakbong Vice President. Tapos ang reason naman ng decision ko tumakbong Vice President ay dahil, yun nga, may yung plataforma namin ay continuity and unity. Ibig sabihin, itutuloy yung mga magandang nagawa ng Duterte administration. Sabi ko nga, hindi ko man maibigay na tumakbong Pangulo, pero tumakbo ako on a national stage as Vice President. So parang pakiramdam ko noon, nabigay ko pa rin sa mga tao yung kagustuhan nila. Hindi ko ma-explain. On the hindsight, baka nga ganun ang ginawa ng Diyos para ihanda ako sa pagtakbo ko bilang Pangulo. Meron po ba sa part sa buhay ninyo, since pagtungtong ninyo, hindi tinuloy yung supposedly continuity, tapos inaraw-araw pa kayong banatan, meron po bang part sa buhay nyo na parang, ayoko na, suko na ako? Wala. Dito sa pagiging Vice President, walang nangyari na ganun sa akin. Kasi ang pinanghahawakan ko, yung bumoto sa akin yung 32 million na mga Pilipino na bumoto sa akin, na kapag sumuko ako, parang sila yung sumuko, parang napahiya sila. So, hindi ko gagawin yon. Kaya ako, noong binabanatan na ako, hanggang ngayon binabanatan pa rin ako, hindi talaga ako susuko. Kaya nga 'di ba, yung iba sabi nila na magre-resign na ito or i-impeach ka. Parang sa akin, hindi ako magre-resign. Kung meron kayong impeachment, edi i-impeach ninyo ako. Pero hindi talaga ako aalis kung saan ako nilagay ng mga tao kasi tiwala nila yung binigay nila sa akin. Nagbigay siya ng note, napaka-ikli na note, at pinadala sa akin nung abogado. Pwede po kaya nating malaman kung hindi ito ay personal, mensahe niya at encouragement niya sa inyo po. Sige, sa susunod, magpaalam muna ako. Magpaalam muna ako kay dating Pangulong Duterte at magpaalam ako sa abogado niya. Pero kahapon siya sinabihan at nagpadala siya ng note. Kaya importanteng or interesado kaming malaman yon, VP, kasi siya din ang nagsabi na ang pagiging presidente hindi fit sa isang babae. Sa tingin ko naman sa lahat ng bagay, hindi lang sa pagiging Pangulo, ay walang gender consideration. Yung iba, meron silang paniniwala na merong mga trabaho na hindi para sa babae, pero para sa akin, ang pagiging Pangulo, walang kasarian, tama ba, no? Sex, wala siyang gender. So, yun siguro yung paniwala ni Pangulong Duterte at sa tingin ko hindi lang siguro siya yung may mga ganyan na paniniwala, pero para sa akin yung gender wala yan. Nasa yan? Kalooban ng tao tsaka kakayahan ng tao. Right mga kababayan, so gawa natin ng reaction video and personal opinion itong naging interview kahapon ni VP Sara Duterte dito nga sa SMNI, kung saan sinagot niya yung ilang mga katanungan, na isa nga dito is yung kung may pagsisisi nga ba siya na tumakbo siya bilang Vice Presidente ng Pilipinas. At natutuwa ako dahil sa sagot ni VP Sara Duterte na wala daw siyang pagsisisi o regrets na siya ay tumakbo bilang Vice Presidente ng Pilipinas, dahil naniniwala siya dun sa mandatong ibinigay sa kanya ng taong bayan, yung tiwala na ibinigay natin sa kanyang mga bumoto upang pamunuan ang ating bansa bilang pangalawang Pangulo. Kasi sa ordinaryong Pilipino, sa mga hindi ganito kalawak mag-isip mga kababayan, nandito na siya sa punto na iisipin niya na sayang sana kung nagpatuloy na lang ako bilang mayor ng Davao at hindi na ako nagpa-recruit bilang Vice Presidente netong kasulukuyang administrasyon. Di sana hindi ganito yung kanyang pinagdadaanan, kasi very stressful talaga to mga kababayan, at halos araw-araw kaliwat kanan yung ibinabato sa yung issue. Lalo na kung alam mo naman na hindi ito totoo at talagang nakakasira na to sa pagkatao mo. Pero si VP Sara Duterte, isa siyang modelo ng
babae na talagang matatag, no? At tama nga yung sinabi ni VP Sara Duterte na wala sa gender, no, yung pagiging pangulo ng Pilipinas o yung pagiging leader ng isang bansa ay wala sa kasarian, kasi tanging nasa isip yan at sa damdamin at sa kakayanan ng isang tao kung kaya niyang pamunuan yung bansa. So talaga nakakatuwa mga kababayan, kasi ngayon pa lang alam na natin na yung mindset netong si VP Sara Duterte ay naka-align na talaga, no, na just in case na siya ay palarin bilang pangulo, susunod na pangulo ng bansang Pilipinas, talagang alam niya na yung kanyang gagawin. Kaya nga dun sa unang naging reaction video ko, nasabi ko doon na talagang alam ni VP Sara Duterte yung galaw ng presidente, no, at dapat kapag ka ikaw ay tumakbo bilang pangulo ng Pilipinas, doon pa lang sa mga caravan mo, sa proclamation na rally na ginagawa mo, doon sa panliligaw mo sa mga tao, alam mo na dapat, no, kung ano yung dapat mong gawin at dapat mong ibigay sa taong bayan kapag naibigay sa iyo yung mandato na yon. Kasi nga ang pagiging pangulo mga kababayan ay destiny talaga yan, no. At talagang kung ikaw ay para diyan ka talaga. So talagang nakakabilib itong mindset, no, ni VP Sara Duterte, at yung mga ganitong bagay talaga ang hinahangaan ko sa kanya, kasi despite of ginagawa sa kanya na masasakit na bagay, no, nananatili siyang matatag. Imagine niyo 'di ba, parang one for all for one, eh. Parang alam niyo yon, nag-iisa na lang siya, pero nananatili siyang nakatayo, no? Naninindigan sa kanyang paniniwala, talagang kahit na napakarami ng masasakit na salita at kasinungalingan ang ipinupukol sa kanya, nananatili siyang matatag. Dito nga mga kababayan, sa naging interview niya, napakahaba kasi nito. Kumbaga, inano lang natin, highlights lang natin yung mga gusto nating gawan ng reaction video. At ito talaga yung isa sa mga tumatak sa atin. Kumbaga, hinimay-himay lang natin mga kababayan, no. Nung nagsalita siya tungkol sa pagpili o napupusuan niyang maging vice presidente niya, 'di ba? Imagine niyo 'yun. Ngayon pa lang may mga plano na siya, no, na siya ay nagpaplano na kung siya ay palarin na maging presidente ng Pilipinas, siya ay magpo-focus sa trabaho bilang presidente, at yung kanyang i-recruit or napiling vice presidente ay nakatutok para habulin yung mga taong sangkot sa malawakang korupsyon na nangyari sa kasalukuyang administrasyon. So imagine that mga kababayan, kasi kung tatrabahuhin ni VP Sara Duterte para habulin yung mga gumawa ng katakot-takot at karumal-dumal na na to, na pagnanakaw sa kaban ng bayan, wala na siyang matatapos na gawain sa pagiging pangulo. Yan yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan, kasi kung si VP Sara Duterte ay ang intention ay gumanti lang sa kasalukuyang administrasyon, din tayo kumbaga lugi din tayo, kasi wala tayong mapapala kapag ganun yung nangyari. Pero biruin ninyo, nakita nyo yung ni vision ni VP Sara Duterte na siya ay magtatrabaho kapag siya ay naging pangulo, gagawin niya ang trabaho bilang pangulo, at yung vice presidente niya, yun yung hahabol o yun yung magtatama sa mga nagawang pagkakamali ng kasalukuyang administrasyon. So imagine niyo mga kababayan, no, malayo pa pero may plano na siya na hindi makukompormiso yung pagiging presidente niya kapag siya ay naupo na. So, 'di ba ang galing mga kababayan? Kaya talaga nakakatuwa na si VP Sara Duterte ay may ganitong kalawak na pag-iisip, no. Sabi nga ni PRRD noon na iba si VP Sara Inday, no, kaysa sa kanya. Kasi ito si VP Sara ay mas mahigpit di hamak dito kay PRRD. Kaya siguro hindi na bago sa atin at hindi na talaga maitatago ng mga kalaban na matakot talaga sila na kung sakaling manalo itong si VP Sara Duterte ay katatakutan talaga siya, kasi wala siyang sisinuhin, no, hindi siya palabarkada, hindi siya nakikisama dito sa tropa ng administrasyon. Kaya talagang takot at ilag ang mga taong ito kung sakaling maluklok bilang pangulo ng bansa itong si VP Sara. Samantala mga kababayan, sinabi din ni VP Sara Duterte na nakatanggap daw siya ng note
o sulat mula sa kanyang ama na sa PRRD nang malaman nito na siya ay tatakbo o nagdeklara na tatakbo siya sa national election sa 2028. So hindi pa dinisclose ni VP Sara Duterte kung ano yung nilalaman ng notes ni PRRD, no? At very excited tayo kung ano yung nilalaman nun, no? At alam ko naman na hindi na din ikinagugulat yan ni dating Pangulong Duterte yung intensyon nitong ni Inday Sara na tumakbo bilang presidente, kaya lang medyo napaaga lang talaga at talagang nakakagulat, no? Imagine niyo yan mga kababayan, ano pa lang ngayon, February, ilang taon pa, no, bago mag-election talaga, pero si VP Sara Duterte ang unang naghayag ng pagtakbo ng Pangulo sa darating na 2028 national elections, no. At wala akong nakikitang problema dito mga kababayan, kasi kung tutuusin, kung sinasabi nila na diskarte daw to o strategy ni VP Sara Duterte para mapahupa itong usaping impeachment laban sa kanya. Kasi mga kababayan, bago pa man siya magdeklara ng pagtakbo niya bilang presidente, matagal naman na siyang sinisira. May impeachment na nga na hinain sa kanya na ibinasura na, 'di ba? So inulit na naman ngayon yung mga impeachment complaint na ito. At talagang ginagamit itong impeachment na to para talaga mawala sa talaga politika itong si VP Sara Duterte. At nakaka-proud lang mga kababayan, kasi talagang pinanindigan ni VP Sara Duterte na hindi siya magre-resign, no, na inaakala ng mga kalaban niya na itong si VP Sara ay magre-resign. Pero hindi nila alam na talagang maninindigan itong si VP Sara Duterte, at yan yung nakakabilib talaga dito sa babaeng ito mga kababayan, dahil talagang ipapakita niya talaga kahit anong mangyari hindi siya bibitaw doon sa ibinigay sa kanyang mandato ng taong bayan. Totoo naman yun, dahil tayo naman na bumoto sa kanya yung nagbigay ng kapangyarihan sa kanya para maupo bilang pangalawang pangulo ng Pilipinas, at hindi itong mga congressman na ito o hindi naman itong mga senador na ito yung nagbigay sa kanya ng kapangyarihan, no. Tayong taong bayan ang nagbigay ng mandato dito kay Vice President Sara Duterte. Kaya we are so proud of VP Sara Duterte sa kanyang mga ginagawa, sa kanyang mga vision na gustong gawin para sa bansang Pilipinas, at ramdam ko yung sinseridad niya sa kanyang mga sinasabi. So again mga kababayan, kung gusto niyo panoodin yung kabuuang konteksto, ay hanapin niyo po ito sa SMNI para maunawaan niyo yung buong konteksto ng ating pinag-uusapan.